Ako po si Jess Guevara, 43 years old, nakatira po sa Imus City, Cavite. Ang pinagkakaabalahan ko po nung ako'y wala pa po sa trabaho ko sa kasalukuyan. Isa lang po akong nagbabasketball sa court, nag-aabang ng mga kalaro. Nagkaroon po ako ng isipin na para makapaghanap buhay dahil sa siguro nakapag-asawa po ako ng maaga at naranasan ko po ang parang tunay na buhay na napakahirap po. Naipasok po ako bilang isang utility. Yun po kasi yung umpisa ko maging bago po ako nagsiman. Kailangan po mag-utility po ako sa isang kumpanya na wala namang pong bayad, wala pong allowance. Siguro almost mag-iisang taon din po akong nag-utility. Yun po, meron na po akong isang baby, nagkaanak na po kami ni Mrs. At doon po nagsimula yung pagpupursige ko po maging seaman. Nag-a-apply po ako, lakad-lakad po ako dyan sa Malate, napadpad po ako dyan sa Calaw. Medyo mahirap, napakahirap. Hanggang sa dumating na nag-apply po ako sa isang kumpanya at may tumanggap sa akin. Sa awa naman po ng Diyos, nakapasa ako. Kaya doon na po nagsimula ang lahat ng aking pangarap sa buhay, makapagbarko. Nung unang pagbabarko ko po ay wala pa yung mga cellphone, mga internet. Ano po namin noon ay sulat lang po. Matagal, buwan po dumarating sa barko. Ganun po yung sistema ng komunikasyon namin dati. Lagi ko pong dinarasal sa Diyos na sana okay yung pamilya ko dahil yun po sa isang communication napakahirap. Hindi po basta-basta na tatawag ka. Sa kakulangan ng communication, nakakapag-isip ka ng hindi maganda kung ano nangyayari sa kanya. Communication po talaga dahil doon ka po mapapanatag kung ano pong nangyayari na sa bahay. Kasi napakahirap po kung wala kang balita, nag-iisip ka ng kung ano-ano. Sa karakteristik po ng barko ko sa isang cargo ship, mahirap po dahil nung una, pagka mababa pa yung position nyo, utos dito, utos ron, ikaw po ang utusan. Ang hassle po, ginigising ka dahil sa merong gagawin na trabaho at kahit na wala kang tulog, kailangan mong gawin to dahil kinakailangan pong makaalis ng barko para bumiyahe na naman sa susunod na puerto. Naging inspirasyon ko po ay ang aking mga anak, mabigyan sila ng maalwan na buhay, makapag-aral sila sa kolehiyo, sa magandang eskwelahan, at mabigyan ko po ng bahay ang aking may bahay, at yun po, sagana sila po sa pangangailangan nila. Ngayon po, sa awa at tulong ng Diyos, mayroon na po akong sariling bahay. Nakabili po kami ng maliit din po na lupa sa probinsya. Kaya yun po yung mga na-achieve sa pamamagitan ng aking hanap buhay. Ang pinagpapasalamat ko po sa Diyos ay malusog po ang aking pamilya at wala po silang sakit. At maayos po sila sa kanilang pamumuhay. At ang aking may bahay, maayos din po sa kanyang mga ginagawa. Dati po ay walang direksyon po yung buhay ko Parang gala dito, tropa rito, kung saan-saan lang po ako napapadpad. Umuuwi po ako nang wala sa oras. Napapagalitan po ako ng aking mga ate at kuya kung saan-saan lang po ako nagsusuot. Ngayon, mas maganda po yung pamumuhay ngayon dahil meron na po akong direksyon dahil sa aking pamilya. Ang may papayo ko po doon sa mga nag-uumpisa ay huwag po kayong sumuko. Tuloy nyo lang po yung gusto nyong gawin at isapuso nyo po yung trabaho nyo kung yun talaga yung gusto nyong mangyari at maging honest po kayo lagi sa trabaho nyo. Yun po. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat nating ginagawa, lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang.